Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Dr. Bayani Velasco at ngayong araw ay tatalakayin natin ang paksang, ang lihim na panganib mga gulay na ugat sa kalusugan na bato na mga nakatatanda. Manatiling nakatuto upang matuklasan kung paano protektahan ang iyong mga bato. Unang bahagi, ang lihim na bante ng potassium sa bato. Naniniwala ba kayo? Ang isang uri ng ugat na gulay na kinakain natin araw-araw para sa nutrisyon ay sa katunayan ang salarin sa likod na hindi na mababawing pinsala sa bato. Maaring hindi ito kapanipaniwala, hindi ba? Dahil simula pa noon sa isipan ng mga Filipino, ang mga ugat na gulay tulad ng kamote, patatas, o ube ay laging itinuturing na esensya ng kalikasan. Kinakain natin ang kamote para sa panunaw, ube para sa dagdag dugo at niluluto, ang patatas upang magkaroon ng lakas. Ang mga ito ay pamilya na pagkain sa hapagkainan ng bawat pamilyang Filipino, lalo na sa mga nakatatanda na laging inuna ang natural na pagkain. Ngunit mamahal kong kaibigan, may isang katotohanan na kakaunti lang ang nagsasabi sa atin kapag tayo ay tumatanda na, hindi na kasing lakas ang ating katawan tulad noong kabataan. Lalo na ang makamay at paa ng ating filteng katawan, ang ating mga bato ay nagsisimula ng mapagod pagkatapos ng ilang dekada ng walang tigil na pagtatrabaho. Sa puntong ito, ang masustansya na itinuturing nating masustansya ay maring maging mga kutsilyo na tahimik na sumusugat sa filter na bato. Marami na akong nakilalang mga pasyente na pumupunta sa klinika na puno nga pag-aalala. Sinasabi nila sa akin, "Dok, maingat ako sa aking kinakain, hindi ako kumakain ng malat, hindi ako kumakain ng mataba. At tuwing umaga ay kumakain ako ng pinakuluang kamote sa halip na kanin para maging malakas ang aking katawan." Bakit kapag nagpapatingin ako, ang aking mga kidney indicators ay patuloy na tumataas? At bakit lagi akong pagod? Kapag naririnig ko ang salitang iyon, labis akong nawa. Naawa ako dahil may kamalayan sila sa paalaga nga kanilang kalusugan, ngunit hindi nila sinasadyang nilalaba ang batas ng katawan nang hindi nila nalalaman. Naitanong na ba ninyo sa inyong sarili kung bakit sa kabila ng malinis at maingat na pagkain ay mabigat pa rin ang inyong pakiramdam, minsan ay mabilis ang tibok ng puso at nahirapan sa pahinga ng walang malinaw na dahilan? Kung nakikita ninyo ang inyong sarili sa kwentong ito o gusto lamang protektahan ang inyong bato bago pahuli ang lahat, maglaan lamang ng ilang segundo upang mag-subscribe at i-on ang notification bell. Hindi lamang ito makakatulong sa inyo na hindi makaligtaan ang mga katotohanan tungkol sa kalusugan, kundi magbibigay din ito sa akin na karagdagang motibasyon upang may bahagi ang kaalamang ito sa mas maraming tao. Lumalabas na ang matagal na nating tinatawag na masustansya ay sa maraming pagkakataon ay isang malaking pasanin na pinapasan ng inyong matatandang bato. Sa totoo lang, ang linya sa pagitan ng nakapapaluso at nakalalason para sa mga matatanda ay minsan nakasalalay lamang sa isang maliit na ugat sa video. Ngayong araw, tatalakayin natin ang bawat layer nga katotohanan upang lubos nating maunawaan kung bakit ang mga ugat na gulay na napakabuti para sa mga kabataan ay maaring maging banta sa mga matatanda, lalo na sa mga nagsisimula nang magkaroon ng mga senyales ng pagbaba ng function ng bato. May comment ng isa sa ibaba kung kumakain din kayo ng kahit isa sa mga ugat na gulay araw-araw. Gusto kong malaman kung ilan sa inyo ang may kaparehong gawi sa akin. Ngayon, sama-sama nating tuklasin kung ang ugat na gulay na hawak ninyo ay tunay na ginto o isang banta sa inyong kalusugan. Ngayon, gusto kong direkta na tayong magsalita tungkol sa problema. Ang dalawang hari sa hapagkainan ng mga Pilipino ay ang patatas at kamote. Sumasang-ayon ba kayo sa akin? Sa umaga, kumain ng pinakuluang kamote, tapos isang mangkok na nilagang sopas patatas na may buto, nakakabusog at sabi nila ay malusog. Ngunit mga kaibigan, ang malusog na iyon ay minsan isang matamis na bitak. Sa medisina, tinatawa namin ang dalawang uri ng ugat na gulay na ito na potassium bombs.
Isipin ninyo ito ngang ito para mas madali ninyong maintindihan. Ang potassium ay parang kuryente na dumadaloy sa ating katawan. Nakakatulong ito upang regular na tumibo ang puso at malakas na gumalaw ang mga kalamnan. Kung walang potassium, hindi tayo mabubuhay. Ngunit ang anumang sobra ay masama at para sa mga matatanda, kahit kaunting sobra ay mapanganik na. Noong kabataan ninyo, ang inyong nga bato ay parang isang bagong modelo ng malakas na bomba. Kung gaano karaming kamote at potassium ang kinain ninyo, itutula ng bomba ang lahat na labis palabas sa ihi. Ang lahat ay maayos, ngunit ngayon, kapag tayo ay lumampas na sa edad na 60 o 70, ang bombang iyon ay nagsimula ng kalawangin at yumina. Hindi na nito kayang itula palabas ang napakalaking dami ng potassium mula sa mga ugat na gulay na iyon. Kapag hindi lumabas ang potassium, babali ito at atake sa inyong dugo. Maraming pasyente ang nakita na mataas ang potassium sa dugo ngunit umuwi at patuloy na kumain ng kamote dahil iniisip nila na ito ay gulay at hindi naman karne o isda na dapat katakutan. Iyan ang isang nakamamatay na pagkakamali. Naramdaman na ba ninyo na bigla na lang nang hihina ang inyong binti at hirap kayong maglakad o kaya minsan ay parang lumalampas ang tibok ng puso ninyo na parang may ibon na pumapalo sa inyong dibdib? Huwag ninyong ipagsawalang bahala na ito ay senyales lang ng pagtanda o anemia. Maaring ito ay sigaw ng tulong mula sa puso dahil sa labis na potassium sa dugo. Sa puntong ito, may nagulat ba dahil madalas din siyang nakakaramdam ng walang dahilan na pakapagod o pamamanhit ng mga kamay at paa pagkatapos kumain ng kamote sa almusal. Huminto sandali at tanungin ang sarili kung pinipilit ninyo ba ang inyong makabato na magtrabaho ng labas. Naaalala ko ang kwento ng isang pasyente na si Mang Huling, 72 taong gulang. Si Mang Huling ay may stage 3 kidney failure, ngunit mayroon siyang napakalusog na gawi na kumain ng 2 malalaking kamote tuwing umaga para gamutin ang kanyang paninigas ng dumi. Sinabi niya sa akin, "Dok, kumakain akong kamote para madali akong makadum. Kung hindi ay lalaki ang tiyan ko at hirap na hirap ako. Ano ang nangyari, alam ninyo?" Isang umaga, habang naglalakad siya, bigla siyang natumba dahil biglang nawalan ng pakiramdam ang kanyang magabinti at medjing magulo ang tibok ng kanyang puso. Nang dalhin siya sa emergency room, umabot na sa red alert ang potassium level sa dugo niya at muntik nang huminto ang kanyang puso. Hindi alam ni Mang Huling na upang madali siyang makadumi, hindi niya sinasadyang inilalagay ang kanyang puso sa bingit ng kamatayan. Ang toto, sa 100 gramo ng patatas ay may halos 450 mg potassium at ang kamote ay hindi rin nalalayo na may humigit kumulang 350 mg. Para sa isang bata at malusog na tao, ang bilang na ito ay wala lang, ngunit para sa mga may humina na function ng bato o uminom ng gamot sa high blood pressure at diuretics, ito ay isang napakalaking pasanin. Ang labis na potassium ay hindi lamang nakakapagod sa puso, kundi nagdudulot din ito ngang kawalan ng balanse sa mga mineral sa katawan na nagpapahirap palalo sa mahina ng bato upang ma-filter, tulad ng isang matandang karpintero na kailangang humila ng isang malaking bato. Hindi ko sinasabi na kailangan ninyong tuluyang itigil ang pagkain ng patatas o kamote. Ang ito ay mayaman pa rin sa fiber at bitamina, ngunit ang gusto kong maunawaan ninyo ay ang dosage at condition ng inyong katawan. Kung alam ninyo na mahina ang inyong bato o madalas kayong nakakaramdam ng pagkapagod at palpitations, ang walang habas na pagkain ng kamote ay pagpapahamak sa inyong sarili. Kung sa tingin ninyo ay kapakipakinabang ang aking mga ibinahagi at akma sa inyong maalalahanin, huwag mag-atubiling ibahagi ang video na ito sa inyong matatandang kaibigan. Isang maliit na aksyon lamang, maaring matulungan ninyo ang isang kaibigan na makaiwas sa panganib na maospital dahil sa mataas na potassium sa dugo. Kaya, ngayon ay pansamantala muna nating isantabi ang kwento ng nga hari ng potassium upang lumipat sa isa pang panganib na mas tahimik ngunit hindi rin gaanong
Nakakatakot. Ito ang mga ugat na gulay na tinaguriang pampadakdak ng dugo ngunit maring majing bato sa inyong mga bato. Pangalawang bahagi. Ang mapanganib na bantana oksalate sa mga bato. Kung sa nakaraang bahagi ay nakbabala ako tungkol sa potassium bomb sa patatas at kamot, ngayon naman ay gusto kong anyayahan kayong tingnan ang isa pang bahagi ng hapakainan. Ito ang mga ugat na gulay na madalas nating pinaniniwalaan na napakamasustansya ngunit sa katunayan ay tahimik na bumubuo nga bato sa ating mga bato. Madalas ba kayong kumain ng ube o gabi? Alam kong marami sa inyo ang mahilig sa ube. Ang matingkad na kulay lila nito ay napapaalala sa ating ang dugo at kaya't sinasabi ngang lahat na kumain ng ube para sa masaganang dugo at maganda para sa puso. Paano naman at sa mangkok nilagang sopas ng gabi na may buto ay malinam namat nakakabusog lalo na sa mga araw na malamig ang panahon. Ngunit mayroong isang malungkot na katotohanan. Sa medisina, ang ube at gabi ay inuri bilang maapakain na lubhang mayaman. Isang substance na tinatawag na stone-forming substance. Isipin lang ninyo, kapag ang substance na ito ay pumasok sa katawan at nakatagpo ng calcium na natural na naroroon sa dugo at buto, magsasama sila upang bumuong matutulis na kristal na parang maliliit na basak na salamin. Kapag kayo ay bata pa, ang mga basak na salamin na ito ay madaling lalabas sa ihi. Ngunit sa inyong edad, bumagal na ang daloy sa bato, humina na ang filter. Ang magabasak na kristal na ito ay hindi makalabas, nagsisimula silang manatili, dumikit sa isa't isa at bumubuo ang matigas na bato sa bato. Maraming pasyente ang lumapit sa akin na nagrereklamo. Dots, bakit ang dami kong gininom na tubig? Kumakain ng malinis, ngunit sa ultrasound ay nakita kong malaki ang bato sa bato ko. Masakit ang likod, hirap na hirap sa paghihi. Nang masinop kong tinanong, lumabas na ang mga pasyente ay araw-araw na uminom nga katas ng ube para sa detox o linggo-linggo ay kumakain ng ilang mangkok ng nilagang gabi para sa lakas. Sa puntong ito, nakikita ba ninyo ang inyong sarili sa kanila? Mayroon ba sa inyo na kamakailan lang ay nakakaramdam ngang matamlay na sakit sa ibabang likod o minsan ay nakikita ang medyo madilim na kulay naihi kung ko huminto sandali at pakinggan ng mabuti ang bahaging ito. Gusto kong ikuwento sa inyo ang kaso ni Aling Lan, isang matandang kaibigan ko. Si Aling Lan ay isang taong labis na mahilig sa kalusugan. Narinig niya mula sa mga tao na ang ube juice ay isang himala para sa mga matatanda. Bumili siya ng isang buong sako at ginawang juice araw-araw. Sinabi niya sa akin, ininom ko ito at nakita kong nakping ang kulay ng balat ko, Dok. Ngunit pagkatapos lamang ng kalahating taon, na ospital siya dahil sa matinding sakit sa bato. Nang suriin ng doktor, nakita na ang kanyang bato ay puno ng maliliit na bato at ang function ng kanyang bato ay lubhang bumaba. Lumabas na ang kulay rosas na nakikita niya ay panlabas lamang, samantala sa loop, ang kanyang bato ay nakikipaglaban sa ulangang bato mula sa stone-forming substance sa ube, lalo na ang gabi. Hindi lamang ito may stone-forming substance, kundi ang potassium content nito ay mas matas pa kaysa sa patatas. Mga kaibigan, kahit isang maliit na mangkok lamang nilagang gabi ay naglalaman ng napakalaking damingang potassium na sapat upang ang pagod ng mga bato ay sumuko. Ang totoo ay hindi perpekto ang katawan ng matatanda, ngunit kailangan nito ngang pakikinig. Hindi ninyo kailangang ganap na ipagbawal ang ube o gabi kung malusok pa ang inyong mga bato. Ngunit kung nakaroon na kayo ng bato sa bato o sinabi ng doktor na nagsisimulan ng bumaba ang function ng bato, ang madalas na pagkonsumo nga ugat na gulay na ito ay parang sariling kamay ninyong ginagawang bato ang inyong katawan. Kung nag-aalala kayo para sa inyong mga mahal sa buhay, para sa mga kaibigan na may katulad na gawi sa pagkain ni Aling Lan, tulungan ninyo akong ibahagi ang video na ito sa kanila. Ang isang napapanahong babala ay maaring makatulong sa kanila na maiwasan ang masakit na operasyon o matagal na pananatili sa ospital.
Dahil sa bato. May comment ng isa sa ibaba kung gusto ninyo akong turuan. Kung paraan kung paano kainin ang mga ugat na gulay na ito upang mabawasan ang kanilang toxicity sa bato sa susunod na bahagi. Nandito ako para laging makinig sa inyo. Ngayon, pupunta tayo sa isang uri nga ugat na gulay na mas mapanganib. Isang uri ng ugat na gulay na malapit na nauugnay sa pagkabata nege maraming henerasyon nege mga Filipino. Ngunit kung kumali, ang pakahanda, mari itong makdulot pahinto pakana nach ating bato. Pagkatapos lamang ng isang kainan, nakaraan na natin ang mga potassium bomb at ang ulan ng bato. Ikatlong bahagi, ang nakatagong panganib ng kamoteng kahoy, cassava. Ngunit may isa pang ugat na gulay, ito ay malapit na naugnay sa mga alaala maraming henerasyon nege mga Pilipino, lalo na sa mahihirap na taon, ito ay ang kamoteng kahoy. Naalala ba ninyo ang mga hapunan na umulan, ang buong pamilya ay nagtitipon sa paligid ng kumukulong kaldero ng mabangong kamoteng kahoy o ang mga inihaw na kamoteng kahoy na nakabaon sa abungkalan? Ito ay pagkain na nagpapalipas gutom, isang simpleng merienda mula sa probinsya. Ngunit ngayon, bilang isang profesional sa medisina, kailangan kong sabihin ang isang napakabigat na katotohanan. Para sa mga matatanda, ang kamoteng kahoy ay minsan isang hatol sa mga bato kung tayo ay pabaya. Ang kamoteng kahoy ay naglalaman ng isang uri na natural na lason. Isipin ninyo na ito ay parang isang uri na lasong na nakatago sa ilalim ng bala sa loob ng fibro cornum. Kamoteng kahoy. Kung ang isang tao ay bata at malusog, mas mahusay na makainan ng kanilang katawan. Ngunit para sa mga matatanda, kahit kaunting pagkakamali lamang sa paghahanda, ang lason na ito ay direktang papasok sa dugo, magpapahina sa mga sel at direktang atake sa filter ng bato. Nakasaksi na akong mahakaso na pag-ospital sa acute kidney failure pagkatapos lamang ng isang kainan ng kamoteng kahoy. Ang pasyente ay nagsusuka, sumasakit ang tiyan, maputla ang mukha at biglang kakaunti ang ihi o wala ng ihi. Ito ang oras na sumuko na ang bato dahil sa labis na paatake ng lason. Higit pa rito, ang kamoteng kahoy ay isang malakas na taglay ng potassium. Kahit isang maliit na plato lamang ng pinakuluang, kamoteng kahoy ay naglalaman ng dami ng potassium na katumbas ng ilang saging. Kinakain ninyo ito at nakikita ninyo na ito ay malinamnam at masarap, ngunit ang inyong matatandang bato ay tahimik na nakikipaglaban upang itula palabas ang pasanin na iyon. Sa puntong ito, maraming sa inyo ang naalala ang mga palayo ng pinakuluang kamoteng kahoy noong araw at nagtatanong kung bakit dati ay wala namang nangyayari. Ngunit mga kaibigan, huminto sandali upang suriin ang inyong sarili. Ang ating katawan sa edad na 70 ay ganap na naiba sa edad na 20. Ang filter na ating bato ngayon ay parang isang lumang lambat, mas madaling masira at mabara kaysa kailanman. Maraming tao ang may ugali na kumain ng inihaw na kamoteng kahoy, ibig sabihin, hindi tinatanggal ang balat at inilulubog sa uling. Ang paraan na ito ay mabango, ngunit lubhang mapanganib dahil ang lason sa balat ng kamoteng kahoy ay hindi natatanggal at hindi ganap na sumisingaw sa proseso nga pagpapakulo. O kaya naman, mayroong mataong pinaghihinayang ang kamoteng kahoy na medyo mapay-epili pa rin kinakain. Tandaan ninyo ang aking mga salita. Kung mas mapait ang kamoteng kahoy, mas maraming lason ito, huwag ipagpalit ang inyong mabato dahil lamang sa isang kamoteng kahoy. Naalala ko ang kwento ng isang pamilya. Sama-sama silang kumain ng inasnan na kamoteng kahoy. Ang bata ay medyo pagod lamang, ngunit ang 80 taong gulang na lolo ay kinailangang isugot sa emergency room sa hating gabi dahil sa acute kidney failure at blood poisoning. Dahil lamang sa kaunting kapabayaan sa hindi sapat na pagbaba ng kamoteng kahoy, ang Pasko ngang kanilang pamilya ay naging mahabang araw sa ospital. Kaya naman, gusto kong ipaalala sa inyo, kung talagang gusto ninyong kumain ng kamoteng kahoy, pumiling ang matamis na uri,
balatan ng makapal, ibabad sa tubig, ng maraming oras, at pakuluan ng mabuti nang nakabukas ang takip upang ganap, na sumingaw ang lason. At ang pinakamahalaga, huwag na huwag gamitin ang kamoteng kahoy bilang panggunahing pagkain araw-araw kung mayroon kayong pre-existing condition sa bato. Nag-aalala ba kayo na ang pamilyar na pagkain na ito ay nagtataglay nege maraming panganib? Kung ipalam ninyo sa akin kung ano ang nararamdaman ninyo ngayon. Ayokong takutin kayo. Gusto ko lamang na makaramdam kayong tunay na kapanatagan kapag hawak ninyo ang platong kanin at peraso ngang ugat na gulay. Huwag kalimutang ibahagi ang video na ito sa inyong mga matatandang kaibigan. Sino ang nakakaalam ang isang paalala tungkol sa kung paano pakuluan ang kamoteng kahoy ngayon ay maaring magligtas ng mga bato ng isang tao bukas. Ngayon, may isang tanong na alam kong tiyak na itinatanong ninyo. Bakit noon ay kahit ano ang kinakain ko ay okay lang, ngunit ngayon kahit isang piraso ng kamote o kamoteng kahoy ay kailangan kong mag-ingat? Sa susunod na bahagi, ipapaliwanag ko sa inyo ang lihim sa loob ng ating katawan upang lubos ninyong maunawaan kung bakit ang pagtanda ay nangangailangan ng ibang hanay ng mga panuntunan sa pagkain. Marami sa inyo ang nagtataka kung bakit dati ay kahit ano ang kinakain ko, kumakain ng isang basket ng kamote, isang kaldero ng kamoteng kahoy, ay malusok pa rin, ngunit ngayon, sa sandaling hawakan ang isang piraso nga ugat na gulay, sinasabi ng doktor. Naintindihan ko ang pakiramdam na ito para itong sanay kang maglakad sa isang patak na kalsada sa loob ng ilang dekada, tapos isang araw, ang kalsada ay naging baku-bako at puno ng bato. Ang toto. Ang ating na bato ay hindi isang walang hanggang makina. Isipin ninyo ang bato na parang isang filter ngang tubig sa inyong bahay. Kapag bago pa ang filter, siksik at matibay pa ang mesh, kahit gaano karaming maruming tubig at dumi ang ibuhos ninyo, lilinisin pa rin nito ng husto at ang tubig na lalabas ay malinaw pa rin. Iyan ang inyong nga bato nung kabataan. Ngunit kapag umabot na tayo sa edad na 60 o 70, ang filter na iyon ay naktatrabaho na ng husto sa loob ng mahigit kalahating seklo. Ang mga mesh ay nagsisimulang lumuwag, may mga lugar na sira, at may mga lugar na nabarahan ng calcium deposits. Pinatunayan ng mga siyentipiko na pagkatapos na edad ng 40 sa bawat taon na lumilipas, ang kakayahan ng bato na ma-filter ay bumababa ng bahagya sa oras na ang inyong buhok ay umuputi at ang inyong balat ay kumukulubot. Ang kapasidad ng filter na ito ay kalahati na lamang o maging sangkatlo lamang kumpara nung kabataan. Ito ang dahilan kung bakit ang potassium na tinatawag kong kuryente ng katawan ay nagiging pasanin. Sa mga kabataan, ang labis na potassium ay mabilis na ilalabas iniga, batutulad, iniga, kidlat. Ngunit sa inyo, kapag umina na ang filter, ang potassium ay parang baha na dumarating ngunit ang drainage ay barado, hindi ito makalabas, kundi bumabalik sa dugo, nagdudulot nega hindi. Regular na tibok ngang puso at pakapagod ngang kalamnan. Pagkarinig nito, marami sa inyo ang makakaramdam ngang ginhawa dahil naintindihan ninyo ang gugaten ng problema. Lumabas na hindi dahil sa uminakadyo, kundi dahil sa likas na batas ng panahon na gumagana sa inyong sariling katawan. Nararamdaman ba ninyo na kayo ay parang isang tapat na gwardiya ngunit hindi na kasing lakas nun? Bukod pa rito, marami sa inyo ang may masakit sa pagtanda tulad ng high blood pressure o diabetes. Ang masakit na ito ay parang matahimik na bagyo na sumisira sa maliliit na daluyan ng dugo sa bato. Kapag nasira ang madaluyan ng dugo, hindi na nakakatanggap ng sapat na oksigen at sustansya ang bato upang gumana na napapahina sa kakayahan nitong maglabas ng masangkap tulad ng oksalate, ang stone-forming substance. Ang oksalate ay normal na dumadaloy, ngunit dahil ang daloy sa inyong bato ay bumagal na ngayon, parang isang ilok sa taktuyot, ang mga oksalate particles ay madaling lumubog at makristal upang making bato. Ang isang ubo,
isang pirasong ngabi ay maaaring hindi gaanong mahalaga sa isang kabataan, ngunit sa inyong sensitibong bato, ito ay isang mahirap na pagsubok. Gusto kong maunawaan ninyo ang isang mahalagang bagay. Ang bato ay hindi kailanman tahimik na sumisigaw sa sakit. Ito ay isang tahimik at matiyagang manggagawa sa katawan. Magtatrabaho ito ng husto hanggang sa hindi na ito makayanan bago magpadalangi. Senyales. Kaya, ang aktibong pagbabawas ng pasanin dito sa pamamagitan ng pagpili ng pagkain ay hindi paghihirap kundi isang kilos ng pagpapasalamat, isang malalim na pag-unawa sa ating sariling katawan. Kung sa tingin ninyo ay naging madali at malapit ang tuyong kaalamang medikal na ito sa pamamagitan na aking mga larawan at halimbawa, makomen ang isa sa ibaba. Ang inyong pakikipag-ugnayan ay isang malaking motibasyon para sa akin upang patuloy na magsaliksik at magbahagi. At huwag kalimutang ipadala ang video na ito sa inyong mga kaibigan na kabilang sama nakatatanda upang sama-sama tayong mabuhay ng maluso at payapa araw-araw. Kaya kung alam nating mahina na ang ating mga bato, kailangan ba nating iwasan ng tuluyan ang masasarap na ugat na gulay na iyon? Ang sagot ay hindi naman kailangan. Sa susunod na bahagi, ikuwento ko sa inyo ang tungkol sa isang espesyal na pasyente ko. Muntik na siyang mamatay dahil sa ugali niyang kumain ng kamote. Ngunit mula sa mahalagang aral na iyon, natuklasan niya ang paraan upang sabay na makakain ng masarap at mapanatiling maluso ang kanyang mga bato. Ikaapat na bahagi, ang lihim na paraan ng pagkain upang protektahan ang iyong bato. Sinasabi ko ito ng may basehan. Gusto kong ikuwento sa inyo ang tungkol sa isang pasyente na hindi ko kailanman malilimutan, si Mang Ben. Sa taong ito, siya ay 81 taong gulang na. Si Mang Ben ay isang retiradong guro, maingat sa kanyang paugali at lubos na namamahal sa kanyang kalusugan. Tulad ng marami sa inyo, palaging naniniwala si Mang Ben na ang pagkain ng walang gulay ay parang sakit na walang gamot, kaya't kumakain siyang maraming gulay, lalo na ang kamote. Sinabi niya sa akin na siya ay may matagal ng paninigas na gadumi dahil sa kanyang edad, kaya kumakain siya ng mahigit kalahating kilo ng pinakuluang kamote tuwing umaga at kumakain ulit sa hapon. Kumakain din siya ng saging dahil narinig niya na maganda ito para sa panunaw. Sa loob ng isang linggo, talagang gumaan ang pakiramdam ng tiyan ni Mang Ben. Madali siyang nakadumi. Masaya niyang ipinamalaki sa kanyang mga anak at epo na nakakita siya na himala, ngunit sa ikawalong araw, isang kakilakilabot na bagay ang nangyari. Nang hapong iyon, habang umiinom ng saa, biglang nakaramdam ng pamamanhid ang mapaani Mang Ben na parang may libu-libong langgam na gumagapang. Sa simula, inakala niya na dahil lang ito sa matagal na pagkakaupo kaya hindi dumadaloy ang dugo. Tumayo siya para maglakad upang mawala ang pamamanhid. Ngunit sa kasamaang palad pagkatayo, niya ay biglang nanghina ang kanyang nga binti, wala ng lakas. Natumba siya sa sahig, nagulat ang kanyang mga anak at apo nang makita nilang maputla na ang mukha ni Mang Ben at putol-putol ang kanyang hininga. Mahina niyang sinabi, ramdam ko na kakaiba ang tibok ng puso ko, parang gusto nang huminto. Agad siyang dinala ng pamilya sa ospital sa kritikal na kondisyon. Nang tanggapin ko si Mang Ben, ipinakita na heart monitor na abnormally mabagal, ang tibok ng kanyang puso mas mababa sa 40 beats kada minuto. Alam ninyo, para sa matatanda, ang ganong tibok ng puso ay lubhang mapanganib, maring huminto ang puso anumang oras. Ang resulta ng blood test ay nakakagulat sa aming lahat. Ang potassium level sa dugo ni Mang Ben ay umabot na sa red alert, WNG, normal na tao. Ang napakalaking dami ng potassium na naipon mula sa mahigit kalahating kilo ng kamote araw-araw ang nagbigay ng anestesia sa puso ni Mang Ben. Pagkatapos, nga pagsisika nga doktor na isagawa ang emergency dialysis, anti-anting, nakamalay si Mang Ben. Nang malaman niya na ang dahilan ng kanyang halos kamatayan ay ang mga dilaw na kamote na kanyang kinakain, umiyak si Mang Ben. Niyakap niya ng mahigpit ang aking kamay at sinabi, "Dok,
Akala ko ay, pinapalusok ko ang aking bato, inaalagaan ang aking tiyan. Lumabas na sarili ko ang pumipigil sa aking puso at mga bato ng hindi ko nalalaman. Matanda na ako, akala ko ang pagkain ng gulay ay pinakamalusok. Sino ang mag-aakala na pagkarinig nito? Marami sa inyo ang makakakita ng sarili ninyo. Sa kwento ni Mang Ben, hindi ba? Madalas nating nakikita lamang ang agarang benepisyo ng pagtulong sa panunaw at nakakalimutan na ang mga bato sa edad na 80 ay hindi nakasinglak. Muday, linisin ang napakalaking daming ng potassium na iyon. Hindi alam ni Mang Ben na mayroon na siyang mild kidney failure dati at ang sobrang pagkain ng kamote ang naging huling pata ng tubig na natula sa kanya. Sa bingit ng kamatayan, ang kwento ni Mang Ben ay isang mahalagang aral para sa ating lahat. Ang kalusugan ay hindi nangangahulugang kumain ng maraming masustansyang pagkain, kundi kumain ng tama ayon sa kakayahan ng ating katawan. Pagkatapos marinig ang kwentong ito, may nagbabala bang magpakulong ang motor para sa hapunan? Huminto sandali at tanungin ang sarili kung nakakaramdam ka ba ng pamamanhid ng kamay at paa o pagkapagod kamakailan. Lumabas na ang linya sa pagitan ng elixir at lason ay napakanipis. Hindi ito nakasalalay sa katangian ng ugat na gulay, kundi sa kakulangan ng kaalaman tungkol sa sariling kalusugan. Ganap na nakbago si Mang Ben pagkatapos nun. Kumakain pa rin siya ng kamote, ngunit sa ibang paraan. Ang paraan na direktang itinuro ko sa kanya upang maalis ang ilang toksisidad sa bato. Nang makita kong gumaling si Mang Ben, nakakalakat na ulit at ang ngiti ay bumalik sa mukhang ng kanyang pamilya, labis akong nagala. Iyan din ang dahilan kung bakit ako narito upang magbahagi sa inyo. Dahil ayaw kong sinuman sa inyo ang makaranas ng ganong krisis sa buhay dahil lamang sa isang kamote. Mangyaring mag-comment ng laban sa ibaba upang sabay nating ipagmalaki ang espiritu ni Mang Ben at upang paalalahanan din ang ating sarili. Ang inyong pagmamalasakit ang pinamumulan ng aking lakas upang ipapatuloy ang paglalakbay na ito. Ngayon, sigurado akong sabi kayong malaman kung paano itinuro ni Doc Bayani kay Mang Ben ang paraan ng pagkain ng kamote upang maging masarap at hindi mapinsala ang bato. Upang hindi na kayo maghintay pa, ibubunya ko agad ang lihim na sining na paghahanda ng pagkain na dapat malaman ng bawat matatanda. Ang paraan na ito ay napakasimple. Kahit sino ay kayang gawin sa bahay upang gawing ganap na ligtas. Napakain ang mapanganib na ugat na gulay. Maminamahal, pagkatapos marinig ang kwento ni Mang Ben, sigurado akong marami sa inyo ang nagtatanong kung kailangan ba akong umiwas ng tuluyan sa kamote at kamoteng kahoy mula ngayon. Kung ang pagkain ay laging may takot, ano pa ang ligayang pagtanda? Agad kong sasagutin na hindi naman kailangang ganun kahirap. Ang ating katawan ay nangangailangan ng pagiging katamtaman at pag-unawa, hindi ang pagiging sugdulan. Ngayon, ituturo ko sa inyo ang isang lihim na sining na sa medisina ay tinatawag naming flushing technique. Maring mukhang malaki ito, ngunit sa katunayan ay napakasimpel. Magagawa ninyo ito mismo sa inyong kusina upang gawing ligtas na pagkain para sa bato ang mapanganib na ugat na gulay. Tandaan ninyo ang 4 na hakbang na ito kapag gusto ninyong kumain ng patatas, kamot o gabi. Hakbang 1, hiwain ng manipis at dagdagan ang surface area. Sa halip na buong ugat ang ilaga o ihawin, balatan ng maigi, pagkatapos ay hiwain ng manipis o gupitin ng malilit na chop. Isipin ninyo ang potassium at oxalate na parang hindi inaanyayahang bisita. Nakatago sila ng husto sa lukang ugat. Kapag hiniwa natin ng manipis, binubuksan natin ang maraming daan upang mas madali silang makalabas. Hakbang 2, ibabat sa maligamgam na tubig ang paglipat ng potassium. Pagkatapos, hiwain ng manipis, ibabat ang ugat na gulay sa isang palangganan ng malinis na maligamgam na tubig. Ang perpektong oras ng pagbabat ay mula 2 hanggang 4 na oras. Habang nakababat, kung may oras, palitan ang tubig ng 1 o 2 beses. Alam ba ninyo kung ano ang himalang nangyayari? Ang potassium ay isang substance.
na napakabilis na umalo sa tubig. Kapag nakatakpong tubig, automatiko itong aalis sa piraso ngang ugat na gulay upang matunaw sa tubig. Ipinapakita nga paaral na ang tamang pagbaba sa tubig ay makakatulong na mabawasan ng 30 hanggang 40% ang labis na potassium. Habang tatlo, pakuluan ng maraming tubig. Ito ay isang napakahalagang hakbang. Kapag napapakulo nga ugat na gulay, gumamit ng malaking kaldero at lagyan ng maraming tubig, 4 hanggang 5 beses ng dami ngang ugat na gulay. Kapag kumulo ang tubig, patuloy na itutula ng mataas na temperatura ang natitirang potassium at oksalate palabas. Hakbang 4, huwag na huwag gamitin ang pinaklakan. Alam kong matipid ang mga Pilipino at kapag nakita nilang mabango at matamis, ang pinaglagaan ng kamote, madalas nilang itinatabi upang gawing sabaw o inumin. Ngunit mga kaibigan, para sa maamay sakit sa bato, ang pinaglagaan na iyon ay lason dahil naglalaman ito ng lahat ng potassium at stone-forming substance na itinula palabas. Buong-buo ninyong itapon ang tubig na iyon. Huwag sayangin ang isang mangkok ng tubig at pahirapan ang inyong mabato. Sa puntong ito, marami sa inyo ang makakaramdam ngang ginhawa dahil lumabas na hindi naman ganun kahirap ang paraan, hindi ba? Mayroon ba sa inyo na dati ay may ugali na itago ang pinaglagaan ng kamote para kainin? Kung ipaalam ninyo sa akin upang sabay tayong matuto. Ang pagbabago lamang ang isang maliit na gawi ay nagbibigay ng napakalaking benepisyo sa kalusugan. Para sa mga ugat na gulay tulad na ube o gabi na mayaman sa oksalate, ang stone-forming substance, ilapat din ninyo ang proseso ng masusing pagpapakulo at patatapon ng tubig na ito. Para sa gabi naman, dapat ninyong pakuluan ng medyo matagal, mga 15 hanggang 20 minuto, upang ganap na matunaw ang mga masasamang substance. Isang mali na tip pa para sa inyo na mahilig kumain ng ube. Kapag kumakain, dapat ninyong kainin ito kasama ng isang piraso ng tokwa, konting yogurt. Ang calcium sa tokwa at yogurt ay sasama sa oksalate sa inyong bituka upang bumuo ng isang compound na hindi masisipsip at ilalabas sa digestive tract sa halip na pumunta sa bato upang bumuo energy bato. Ito ay tinatawag na long-range interception technique. Tungkol sa dami ng pagkain, pinapayuhan ko kayong kumain lamang ng isang dakot ng ugat na gulay araw-araw at hindi dapat kumain nang tuloy-tuloy araw-araw. Pag-iba-ibahin ang inyong menu upang makaroon ng oras ang bato upang magpahinga at gumaling. Kita ninyo, ang kaalaman ang susi upang maging mas malaya tayo sa buhay. Kapag lubos nating naintindihan ang katangian ng bawat uri ng ugat na gulay, hindi na tayo matatakot sa kanila. Tayo ang nagmamay-ari ng ating pagkain, nagmamay-ari ng ating kalusugan. Kung sa tingin ninyo ay kapaki-pakinabang ang mapraktikal na gabay na ito, ay like ang video na ito upang malaman ko na patuloy kayong nanonood at sumusuporta. Ang inyong pakikipagtulungan ang pinakamalaking kaligayahan ng isang doktor. Kaya, bukod sa pag-alam kung paano maghanda, mayroon bang mas mabait na ugat na gulay, mas mabuti para sa bato, na maari nating kainin ng mas malaya? Ang dami na nating pinag-usapan tungkol sa mga mahirap na ugat na gulay, kaya sigurado akong maraming sa inyo ang nag-alala. Ikalimang bahagi, ang lihim na kaibigan ng bato, labanos, daikon radish. Kaya ano pa ang maaari kong kainin na ligtas? Dog Bayani, huwag kayong mag-alala, mga kaibigan. Napakayaman ngang ating inang bayan ng Pilipinas at dozawa, laging may magakahangahangang regalo para sa ating matatandang bato. Ngayon, gusto kong ipakilala sa inyo ang isang ginintuang kaibigan, isang uring ugat na gulay na napakamura, ibinabenta ng marami sa palengke ngunit itinuturing na aming mga nephrologist bilang isang tagapaglitas. Ito ang labanos daikon, radish. Madalas ba kayong kumain ng labanos? Tinatawag nilang puting ginseng ng taglamigang labanos. Ngunit para sa mga may sakit sa bato, mas mahalaga pa ito kaysa sa ginseng. Bakit ko nasabi iyan?
Una, napakababa ngang potassium content ng labanos. Kung ang patatas at kamote ay potassium bombs na kinatatakutan ng bato, ang labanos ay napakahinahon. Ang 100 gramong labanos ay naglalaman lamang humigit kumulang 200 mg ng potassium, mas mababa sa kalahati kumpara sa patatas. Nangangahulugan ito na kapag kumakain kayo ng labanos, ang inyong mga bato ay makakapagpahinga, hindi kailangang matrabaho ng husto upang salain ang pasanin tulad ng kapa, kumakain ng kamote. Pangalawa, halos walang oksalate ang labanos, ang nakakainis na stone-forming substance na nabanggit ko sa nakaraang bahagi. Mari kayong kumain ng sopas ng labanos, nilagang labanos ng walang takot na magkaroon ng bato sa inyong katawan. At ang pinakakahanga-hanga ay ang labanos ay lubhang mayaman sa tubig at soluble fiber. Nakakatulong ito sa inyo na madaling makadumi. Nililinis ang mga dumi sa urinary tract ng pinakamagaan na paraan. Ito ay parang isang malambot na walis na naglilinis ng dumi sa filter ng bato nang hindi sinisira ang filter. Pagkarinig nito, gumaan ba ang inyong pakiramdam? Lumabas na ang himala ay hindi naman pala malayo. Nandiyan lang ito sa basket ng gulay sa palengke sa halagang ilang piso bawat kilo. Mayroon ba sa inyo na kamakailan lang ay nahahanap na masarap na sopas ngunit natatakot na makapinsala sa bato? Subukan agad ang nilagang labanos. Naalala ko ang isang pasyente na si Aling Ligaya pagkatapos kung payuhan ay ganap na nagbago mula sa ugali niyang kumain ng gabi patungo sa pagkain ni labanos. Sinabi niya sa akin, "Dok, mula nang kumain akong labanos, gumaan ang pakiramdam ko, wala nang bigat sa ibabang likod, at mas malinaw ang ihi ko kaysa dati." Nang makita ko ang masayang ngiti ni Aling Ligaya, alam kong natulungan ko siyang mahanap ang tamang kasama sa kanyang patanda. Bukod sa labanos, maaari rin kayong pumili na upo o sayot. Ang maito ay mauri din ng gulay na napakabait sa bato. Naglalaman sila ng maraming tubig at mababa sa potassium na nakakatulong sa pagpapalamig at lubos na sumusuporta sa function ng bato. Tandaan ninyo ang tatlong mababa na panuntunan kapag pumipili ng pagkain para sa bato sa pagtanda: mababa sa potassium, mababa sa oksalate, mababa sa asin. Ang labanos ang kampeon na nagtataglay nege lahat nege elementong ito. Gayunpaman, mayroon akong isang maliit na paalala, bagaman napakabutingin labanos, huwag ninyong kakainin ng sobra ang inasnan na labanos o labanos na nakababat sa patis. Ang asin, ang numero 1 kalaban nege presyon nege dugo at bato. Unahin ang mga pinakulo, inihaw o nilagang pagkain upang mapanatili ang buong nutritional value ng hindi nakakapinsala sa katawan. Kung sa tingin ninyo ay kapaki-pakinabang ang mga mungkahi na ito at nakakatulong sa inyo na mabawasan ang pag-alala tungkol sa pagkain, mag-comment. Nang ligtas sa ibaba upang malaman ko, ang inyong kapanatagan ang pinakamataas na layunin ng Terantam Channel. Huwag kalimutang ibahagi ang lihim na ito tungkol sa puting ginseng sa inyong mga matatandang kaibigan. Ang isang hapunan na may dakdak na mangkok ng sopas ng labanos ay hindi lamang masarap kundi isang kilos din ng pagmamahal para sa ating mga bato. Ngayon, bago natin tapusin ang paglalakbay na ito, gusto kong makasama tayong maglaan na kaunting oras upang pag-usapan ang isang bagay na mas mahalaga kaysa sa kung ano ang kakainin o inumin. Ito ay ang ating salubin sa ating kalusugan at buhay sa mga taon ng pagtanda. Mga minamahal, pagkatapos nating sama-samang dumaan sa isang mahabang paglalakbay mula sa mga alalahanin, sorpresa hanggang sa mga konkretong solusyon, gusto kong huminto kayo sandali. Hindi lamang tayo nag-uusap tungkol sa pagkain ng kamote o kamoteng kahoy, kundi nag-uusap tayo tungkol sa isang bagay na may sagrado. Ito ay ang kabaitan sa ating sarili sa aming taong pagtanda. Marami sa inyo ang nagsasabi sa akin, matanda na, gaano pa ba katagal mabubuhay? Kaya bakit pa magpakahirap sa pagdidieta? Kumain na lang ng masarap, Dok. Pagkarinig ko nito, nasasaktan ako.
Dahil nga kaibigan, ang pagpili natin ng pagkain ay hindi para magpakahirap, kundi para mabuhay ng masaya sa tunay na kahulugan. Ang mabuhay ng masaya ay hindi nangangahulugang kumain ng walang control, kundi mabuhay ng ganon na bawat umaga pagising ay magaan ang pakiramdam, matatah pa rin ang mga binti upang makapalakat, malakas pa rin ang mga kamay upang makabuhat ng apo, at ang pinakamahalaga, hindi nabibigatan ang isip dahil sa mga alalahanin sa sakit. Ang ating kalusugan, lalo na ang ating mga bato, ay hindi isang mana na ibinigay ng sinuman, kundi isang halamanan na tayo mismo ang nagtatanim araw-araw. Bawat pagkakataon na pinipili ninyo ang labanos sa halip na patatas, bawat pagkakataon na pinagsisikapan ninyong ibabat ng husto ang kamote bago pakuluan, iyon ang oras na dinidiligan ninyo ngang malamig na tubig ang inyong halamanan ng kalusugan. Pagkarinig nito, nakaramdam ba kayo na parabang nawalan ng bigat sa inyong isip na matagal ninyong pinasan? Lumabas na hindi tayo walang magawa sa pagtanda, mayroon tayong ganap na karapatan na maging amo at magpasya kung tayo ay tatanda ng payapo o may sakit. Palagi akong naniniwala na ang pinakamahusay na doktor sa mundo ay hindi ang taong nakasuot ng puting lab coat na nakatayo sa inyong harapan kundi kayo mismo. Walang nakakaintindi sa inyong katawan na mas mahusay kaysa sa inyo at walang na mamahal sa inyong maabato na mas mausay kaysa sa inyo. Ang ating katawan ay likas na mapabigay, hindi ito nangangailangan ng pagiging perpekto, nangangailangan lamang ito na marunong tayong makinig at umunawa sa mga limitasyon nito. Ang isang maliit na pagbabago sa hapunan ngayon ay maring maging simula ng mga taon ng malusok na pamumuhay. Hindi na kailangang magbalik-balik sa ospital o matakot siyang sakit sa bato sa gabi. Tandaan ninyo, isang maliit na gawi na pinapanatili araw-araw ang ginintuang susi upang mabuksan ang pintuan ng mahabang buhay at kapayapaan. Umaasa ako na pagkatapos na video na ito, hindi na ninyo titingnan ang hapakainan ng may takot kundi titingnan ng may kamalayan at pagmamahal. Pumili ng pagkain ng may karunungan, mahanda ng may pag-iingat, at tikman ng may kagalakan. Iyan ang pinakamahalagang eliksir para sa katawan at kaluluwa. Kung sumasang-ayon kayo sa pilosopiyang ito, mag-comment ng sumasang-ayon sa ibaba upang sama-sama tayong bumuo ang isang komunidad ng mga matatanda na nabubuhay ng malusog, aktibo, at laging payapa. Ang inyong pangako ang pinakamalaking gantimpala para sa aming mga gumagawang programa. At ngayon, bago magpaalam, mayroon akong huling espesyal na regalo para sa inyo. Ito ay isang lihim tungkol sa isang napakapamilyar na pampalasa sa kusina. Ngunit kung alam mong gamitin ng tama, makakatulong ito sa iyo na malutas ang isang tahimik na paghihirap na halos lahat ng matatanda ay nararanasan. Mga minamahal, ang ating paglalakbay ngayong araw upang linawin ang mga pamilyar na ugat na gulay ay magtatapos dito. Umaasa ako na pagkatapos marinig ang mga pagbabahagi mula sa kaibuturan ng puso. Nege isang profesional sa medisina, hindi na kayo maalito, kundi makaramdam nege bagong kumpiyansa. Kumpiyansa dahil naintindihan mo na kung ano ang kailangan ng iyong katawan. Kumpiyansa dahil alam mo kung paano gawing mahahalagang gamot ang simpleng pagkain na nakpoprotekta sa iyong nga bato. Sama-sama tayong dumaan mula sa pagkagulat tungkol sa potassium bomb sa patatas at kamote hanggang sa paalala tungkol sa bato mula sa ube, gabi at maging sa mga posibleng panganib sa pinakuluang kamoteng kahoy. Ngunit higit sa lahat, natagpuan natin ang solusyon sa pamamagitan ng simpleng flushing technique at ang pagdating ng ginintuang kaibigan, ang labanos. Tandaan ninyo, ang kalusugan ay hindi isang bagay na natural kundi resulta nga matatalinong pagpili araw-araw. Muli gusto kong ipaalala sa inyo kung sa tingin ninyo ay nagbibigay ng kapanatagan ang kaalamang ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notification bell. Ito ang pinakasimpleng paraan upang manatili tayong konektado sa isa't isa upang patuloy kong may padala sa inyo
ang mga pinakamatapat at siyentipikong payo. At kaya na ay pinangha ko, mayroon akong maliit na rakalo para sa makanaktiya ka na. Samahan ako hanggang sa huling sandali. Alam kong bukod sa pag-alala tungkol sa bato, marami sa inyo ang naghihirap dahil sa madalas na pag-ihi sa gabi. May isang pasyente na nagsabi sa akin, Dok Bayani, kailangan kong bumangon ng 3 o 4 na beses sa isang gabi, paghiga ko pa lang ay kailangan na akong bumangon ulit. Pagod na pagod ako at matagal na akong walang tulog. Naintindihan ko ang paghihirap na iyon na hindi lamang nakakapagod sa katawan, kundi nagdaragdag din ng pasanin sa inyong mga bato, lumabas na sa bawat kusina. Ay, may isang napakapamilyar na pampalasa ngunit nagtataglay ng kapangyarihan upang pagalingin ang tulog ng mga matatanda. Kailangan lamang ng isang butil ng bawang kung alam ninyong gamitin sa tamang oras at sa tamang paraan, makatulong ito sa inyo na tanggalin ang madalas na paghihi sa gabi, makakatulong sa inyo na makatulog ng mahimbing hanggang umaga. Nang hindi gumagamit ng anumang gamot, ang lihim tungkol sa mahiwagang butil ng bawang na ito ay lubos kong inihanda sa susunod na video. Mangyaring suriin kung naon ninyo na ang notification bell. Dahil bukas na mismo, ipapadala ang video na ito sa inyo. Huwag hayaang abalahin pa kayo ng pag-aalala tungkol sa madalas na pag-ihi sa gabi. Nais kong laging manatili ang kapayapaan sa inyong kaluluwa at kalusugan sa inyong katawan. Ako, si Dr. Bayani Velasco mula sa Torantam Channel. Paalam at makikita tayo ulit sa video tungkol sa sikreto ng paggamit ng bawang bukas.